There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya agad ang idinulot ng masamang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Hindi pa man ganap na bagyo at wala pa man sa Philippine Area of Responsibility ang isang low-pressure area. Patay ang isa sa 6 na kabataang naliligo sa ilog sa General Santos nang biglang lumakas ang agos nito. Sa Sarangani naman, bumaha at may naperwisyo rin ng pagguho ng lupa. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Duguan, nakahubad at maraming sugat sa mukha. Ganito ang kalagayan ng wala ng buhay na binatilyo ng ma-recover mula sa tabing ilog sa Barangay Sinawal, General Santos City kaninang umaga. Napag-alaman naligo ang biktima sa ilog kahapon, pati 5 kaibigan ng abutan sa pagragasa ng tubig sa ilog. 2 kasama nito ang nakaligtas, pero ang biktima at 2 kasamaan pa na-trap sa tubig. Gumamit sila ng itinumbang kahoy para makatawid, pero hindi umano nakahawak ang biktima dahil may bit-bit itong plastic na pinaglagyan ng kanilang mga cellphone. Doon na ito naanod ng tubig. Kani siya ang wala nakagunit sa kahoy. Kay naggunit po siya og silopin nga sulod sa ilang mga cellphone. Ang ama ng biktima, emosyonal lang inilahad nito na bago ang pangyayari, pinagsabihan na niya ang biktima na huwag umalis. Ngunit hindi daw ito nakinig. Gingnan ako, ayaw na laag kay matulog ko. Sa upag magkuha lang kog gulay, magkuha mi gulay. Nga si kauban katong kauban sa simbahan. Tung choir. Ayon sa CDRRMO, hindi umano nakaranas ng pag-ulan sa sentrong bahagi ng bayan noong panahon na iyon. Ngunit may mga report na may pagragasa ng tubig sa ibang malalaking ilog sa lungsod. May nakuhanan nga na video na ulo ng baha na rumaragasa papunta sa isang dike sa Barangay Labangal. Bagay na ikinaalarma ng mga residente. Gayunpaman, walang naitalang sugatan sa insidente. Hindi man umulan dito sa atin sa syudad, pero doon sa mga headwaters ng ating mga major ilog, no, umuulan. Huwag tayong pakakatiwala, pakapapakumpiyansa. Sa Kiamba, Sarangani, ilang mga sasakyan din ang na-stranded dahil sa tubig baha mula sa bundok na dumaloy papunta sa kalsada sa Barangay Suli nitong Lunes ng hapon din. Isang maliit na bahay din ang napinsala matapos ang biglaang pagguho ng lupa dahil sa baha sa Purok Pag-asa sa nasabing bayan. Inaalam pa kung may sugatan sa pangyayari. Sa bayan din ng Maitom, Sarangani, pahirapan sa pag-uwi itong mga estudyante sa Malalag National High School matapos malubog sa tubig baha ang kanilang paaralan. Ayon sa Pag-asa, epekto ng Intertropical Convergence Zone ang naranasang pag-ulan sa Mindanao. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Nauwi sa saksakan ang rumble ng 2 grupo sa Bukidnon. Ang 6 na sangkot, nakainom umano. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Viral na ngayon sa social media ang video na ito kung saan kita ang isang lalaki na paulit-ulit na sinasaksak ng isa pang lalaki. Hindi nagtagal, nawalan ng balanse at natumba ang dalawa. Ilang saglit pa, biglang may lumitaw na isa pa at sinaksak din ang lalaking nanaksak. Naawat lang ang insidente nang may pumagitna sa kanilang babae. Pero ilang segundo lang ang lumipas, makikita ang isa pang lalaki na natumba sa gilid ng kalsada. Agad siyang tinulungan ng mga nakasaksi. Bago matapos ang video ay may isang lalaki pa na may dala ring kutsilyo ang tila nag-amok at nagbasag pa ng bote. Ayon sa pulisya, nangyari ang insidente sa isang tindahan sa Purok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, pasado alas 11 ng gabi nitong linggo. 6 ang nasugatan dyan. Nagsimula umano ito sa rambulan at nagresulta sa pananaksak ng magkabilang grupo. Kaning grupo, nagkalalisay ni sila. So, dito na nagsugod na nagnilabayay og bato, botilya, and then dito na nagsugod na nagbinunggabay. Actually, hubog ni sila tanan. Agad dinala sa ospital ang 6 na sugatan. 2 sa kanila ang nakalabas na,
habang nasa ospital pa ang 4 dahil patuloy na inoobserbahan ang mga tinamong sugat. Patuloy ang investigasyon ng PNP. We are identifying kinsa gyud ang mga biktima o kinsa gyud ang nagasugod og mga suspect aning panghitabua. So nag-refer pud ta sa Fiscal's office with regard to the determination ani nga mga suspect ug ato ang victim anis. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga nasugatan. As to the part sa PNP, sir, we are intensifying our oplan sita, especially sa mga imnanan nga at pang-confiscate din nato ni mga butang, especially ni mga hinagiban o mga firearms if ever naa. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig City para maghanap ng ebidensyang may mga nilutong bidding para sa flood control projects. Ilang dokumento nang nakuha ayon sa source ng GMA Integrated News at nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng isang inspection order na inisyu ng Makati RTC, pinasok ng NBI at Philippine Competition Commission ang condo unit ni dating Representative Zaldico sa BGC Taguig City. Pakay ng NBI na makakuha ng mga documentary evidence na magpapatunay sa umano'y naganap na bid rigging kaugnay sa mga flood control projects. Sa kanilang pag-akyat sa penthouse floor ng condominium, sinalubong na sila ng 7 abogado ng SunWest at Zaldico. Doon, nilimitahan ng mga abogado sa 8 ang bilang ng mga operatibang maaring pumasok. 6 na ahente ng NBI, isang taga-Philippine Competition Commission at isang sheriff ng korte. Ayon sa aming source, may nakuhang mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control. Sa ngayon, sinelyohan na ng NBI at PCC ang mga dokumento na nakuha at nakatakda itong i-photocopy bukas. Ang limitasyon kasi ng inspection order kumpara sa search warrant, di maaring basta kunin ang makikitang dokumento, pero maaari itong eksaminin, kopyahin o kunan ng litrato. Ayon sa NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit ni Zaldico para sa case build-up laban sa dating mambabatas at iba pang taong makikita sa mga inabutang dokumento. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Naghain ng not guilty plea sa kasong malversation of public funds ang 9 na akusado kaugnay ng maanomalya umanong proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro. Not guilty plea rin ang inihain ng Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa para naman sa kasong graft. Nakatutok si Maki Pulido. Sa akusasyong malversation of public funds, not guilty ang inihaing plea ng 9 na mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa sa Sandigan Bayan 6th Division. Ang alegasyon, pineke umano ng mga akusado ang mga disbursement voucher na nagkakahalaga ng higit 200 million pesos. Ito ay para makakolekta umano ang construction company na SunWest Inc. para sa isang substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Beneficial owner ng SunWest Inc. ang tawag kay dating Representative Zaldico na kapwa-akusado sa kaso. Non-bailable ang kinakaharap nilang kasong malversation dahil lagpas sa 8.8 million pesos ang umano'y nalustay na pera ng gobyerno. Pero ayon sa ilang mga abogado ng mga akusado, naghain na sila ng petition for bail dahil mahinang ebidensya laban sa kanilang mga kliyente. Tututulan naman daw ito ng prosekusyon dahil matibay ang hawak nilang ebidensya. May tatakda lang ang bail hearing sa loob ng 30 araw matapos ang pre-trial na nakaschedule sa December 11. Sa oras na may schedule na ang bail hearing, inaasahang tatapusin ito sa loob ng 1 buwan. Ayon sa korte, binibilisan nila ang proseso dahil inaasahan nilang may iba pang isasampang mga kaso kaugnay ng mga di umano'y anomalya sa flood control projects. Gayunpaman, maaaring magkaroon ng mga pagbabago sa court schedule depende sa magiging resolusyon sa mosyong pag-isahin sa isang korte ang lahat ng mga kaso. Sa ngayon, 3 division ng Sandigan Bayan ang humahawak sa 2 kaso ng graft at 1 malversation. Kaninang umaga, binasahan na rin ng sakdal ng Sandigan Bayan 5th Division si Juliet Calvo sa kasong graft. Naghain din siya ng not guilty plea.
Si Calvo ang dating Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa. Hanggang sa ngayon, tanging mga dating opisyal pa lamang ng DPWH Mimaropa ang naihaharap sa Sandigan Bayan. Hindi pa rin naaresto ang mga kapwa nila akusadong si Zaldico at mga opisyal ng SunWest Inc. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Inusisa sa kauna-unahang ini-livestream na pagdinig ng ICI ang koneksyon umano ni Representative Benjamin Agaraw Jr. sa mag-asawang Diskaya. Itinanggi ng kongresista ang paghingi umano ng advance kickback sa mga Diskaya. Nakatutok si Joseph Moro. Lampas isang buwan mula nang sabihin Independent Commission for Infrastructure o ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. sa Senado na magla-livestream sila sa gitna ng kaliwat ka ng panawagan para rito, isinapubliko na nito sa pamamagitan ng kanilang social media ang kanilang pagdinig. Unang sumalang si Laguna 4th District Representative Benjamin Agaraw Jr. Isa si Agaraw sa mga mambabatas na binanggit na mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na nanghihingi umano ng komisyon o kickback. Pero hindi raw kilala ni Agaraw ang mag-asawa at itinanggi ang umunay pag-advance sa kanya ng 9 million pesos sa pamamagitan ng isang Alvin Mariano. Kinumpirma naman ni Agaraw na isang kontraktor si Mariano. Ano ho kaya ang motibo naman ng mga Diskaya? Why are they implicating you? Hindi ko po alam kung ano po ang motibo ng mag-asawang Diskaya. Wala po akong masabi kasi nga po, Hindi po ako nakaupo doon sa sinasabi nilang panahon. Natural lang po, sa sarili ko po, ayaw ko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Diskaya sa aking pagkatao. You are denying na nakatanggap kayo na 9 million sa pamilya ng Diskaya. Opo, Your Honor. Hindi kayo humingi ng pera sa kanya? Hindi po ako nahingi, Your Honor. Malaking question din sa ICI kung bakit umaabot ng bilyon ang mga flood control projects sa distrito ni Agaraw na ayon sa kongresista ay hindi niya na pinapakialaman dahil proyekto na umuno ito ng DPWH. Ibinigay na halimbawa ni Reyes ang umunoy 150 million pesos na mga proyektong isinumite ni Agaraw sa DPWH pero umabot sa lampas 1 bilyon pagdating sa General Appropriations Act o GAA. Hindi na po sa congressman yun na po ay sa executive. Hindi kayo nagrereklamo sa gobyerno o sa Congress na ba't tumaas yung request to 1.2 billion tapos hindi nyo alam? Your Honor, nagrereklamo po ako pero hindi po dahil sa nadagdagan kundi kulang po. So kulang pa yung 1.2 billion sa inyo? Ay sa lalaki po ng aming distrito. Bagay na sa tingin ni Singson, ugat ng anomalya sa mga flood control project. Maraming mga ipinalusot na mga project sa distrito na yung district, sitting congressional district, halos sabihin ko nang hindi pinakialaman, tinanggap na lang, at kung ano man yung ginawa ng DPWH, whether district office yan o regional office yan, hindi na pinintindi. Sa pagharap naman ng mga taga-Land Bank of the Philippines kung saan nakalagak ang pera ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, tinanong sila ng proseso ng paglalabas ng pera para sa mga kontraktor mula sa mga district engineer. Ayon kay ICI Special Advisor General Rodolfo Azurin Jr., nahihirapan raw silang humingi ng mga ebidensya tulad ng mga tseke kaya hiningi ng ICI sa Land Bank ang kopya ng mga ito. Would you also have the record who received the check? Once it's a check, Chair, you don't. we will have, because in the check po, you will see where it was deposited, where it went, the front and the back of the check po. So there's a lot of information in the check. Like maybe a politician. Ngayong buong linggo, tuloy-tuloy ang gagawing pagla-livestream ng ICI sa pagtestigo ng mga kongresista katulad na lamang ni House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Ipinapatawag din ng ICI si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Si Pasig Lone District Representative Roman Romulo na nabanggit rin ng mga Diskaya nagpasabi na sa ICI na voluntaryong tetestigo sa komisyon. Pinaimbestigahan naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang listahan ng 80 mga proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Along the Davao and Matina rivers. Dun sa 80
mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Ibig sabihin wala sa NEP pero naipasok sa GAA. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dismayado pero hindi na umano nagulat si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang mabasura ang apelan niyang pansamantalang paglaya sa ICC detention. Ayon sa kanyang abogado, may cognitive impairment si Duterte. Sa kabila niya, nakipag-usap pa ang dating Pangulo tungkol sa politika, ayon naman kay Vice President Sara Duterte na dumalaw sa kanya. Nakatutok si Salima Refran. Welcome back to the Netherlands. Ito ang unang dalaw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang ibasura ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC ang apela nila para sa interim release. Kamusta po si Tatay Digong after sa rejection po? Hindi niya banggit kanina, ma'am. Actually, hindi ko na tinake up kasi ayaw na ako yung tama. Maganda yung usapan namin sa politika. May konting usapan about sa pamilya pero karamihan sa politics at kung ano yung nangyayari. Sa inilabas na desisyon ng ICC Appeals Chamber nitong Biyernes, hindi nito tinanggap ang tatlong argumento o grounds na inilatag ng kampo ni Duterte. Sabi kasi ng depensa, hindi naman tiyak na magiging banta si Duterte sa mga testigo. Hindi nila isinaalang-alang ang kakayahan ng magiging host state na in-neutralize ang sinasabing panganib sa pagpapalaya kay Duterte. At hindi isinaalang-alang ang humanitarian conditions gaya ng medical condition ni Duterte. We have an 80-year-old man suffering from cognitive impairment. How can a man like that flee? The risk of intimidation, the risk of threats to witnesses and the like, and once again, somebody who's suffering from cognitive impairment, sometimes he forgets information 5 minutes after you give it to him. We work with the former president on a daily basis. We know about his situation, the court doesn't. Dismayado pero hindi niya nagulat ang dating Pangulo. He's disappointed, but he's hardly surprised. In fact, we told him that never in the history of the International Criminal Court has a suspect been released when charged with crimes against humanity. So if we'd have succeeded, it would have been miraculous. Sa Biyernes, inaasahang lalabas ang resulta ng medical evaluation ni Duterte. We hope that the evaluation of the medical experts will prove that we are right in our submissions. We work with that man on a daily basis, and we find it extremely difficult because of the impediments that he's facing. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Nadagdagan pa ang mga barko ng Philippine Navy na magbabantay sa mga dagat na may karapatan ng Pilipinas. Yan ang bagong guided missile frigate na BRP Diego Silang na kinumisyon na kanina. Nakatutok si Chino Gaston. Dumagdag na ang BRP Diego Silang sa mga barko ng Philippine Navy na magpapatrolya at magtatanggol sa soberanya ng bansa sa oras na kailangan. May habang 118 meters at bigat na 3,200 tons ang pinakabagong guided missile frigate ng Navy. Sa pagkomisyon ng frigate kanina, meron ng 4 na guided missile frigates ang bansa na armado ng ship-to-ship cruise missiles, torpedoes at surface-to-air missiles. This will project also to the world that the Philippines could stand alone, first and foremost on our own, as we secure and protect our maritime domain. At the same time, we also welcome the support of other like-minded nations when it comes to support for international law. Ang mga bagong frigate ng bansa ang madalas kasama sa mga multilateral maritime cooperative activity. Katuwang ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ang mga frigate din ang patuloy na nagpapatrolya sa Baho de Masinloc at iba pang parte ng Philippine Archipelago. Ang mga frigate din ang tagabantay sa mga Chinese warship na pumapasok sa EEZ ng Pilipinas na sa huling monitoring ng Philippine Navy ay umabot daw sa bilang na 19 nitong Nobyembre. The AFP extended its operational reach to cover the entire EEZ, the extended continental shelf, and even beyond. It will not come cheap, it will not come easy, but this is what an armed force is designed for, to protect a country all the way up to its maritime domain. 2 pang frigates mula Korea ang nakatakdang bilhin ng Philippine Navy, habang 6 na offshore patrol vessels mula rin sa Korea ang hinihintay na ma-deliver. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras.
Good evening mga kapuso! Bittersweet para kay Sparkle Star Makumasa ang maiksi niyang journey sa loob ng bahay ni Kuya. At masaya dahil sa puno ng aral na experience sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, pero di niya maiwasang manghinayang dahil marami pa raw siyang kayang ipakita. Makichika kay Athena Imperial. Sinorpresa ng Sparkle GMA Artist Center si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate Marco Masa. Nakalalabas lamang sa bahay ni Kuya nitong weekend. Ang masayang pagsalubong kay Marco, pinangunahan ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo at iba pang Sparkle executives and talents. Thankful si Marco sa mainit na pa-welcome ng Sparkle family niya. Pero mababakas ang panghihinayang sa pagkakataon pa sanang manatili sa bahay ni Kuya. I'm really grateful that I'm back home. Thank you guys. I really appreciate everyone. I hope I made you guys proud. And yeah, there was really so much more pa. But yeah, I'm happy to be back and I'm grateful sa naging journey ko inside. Paglabas niya ng bahay ni Kuya, una raw niyang naisip ang kanyang pamilya. Lalo na ang kanyang kuya na inspirasyon niya sa huling task na ginawa sa loob ng bahay ni Kuya. Kung kamusta sila, kung naging proud sila, and kung ano yung bond na miss ko sa kanila, it's really something na hinanap ko and nakuha ko naman right after going home. They're really happy and yeah, somehow they were expecting me to stay longer pa kasi there was really so much more. Sabi ni Marco, sa isang buwan niya sa bahay ni Kuya, he tried to bring the best out of everyone at ipinakita niya ang totoo niyang sarili. Maiksi man daw ang kanyang PBB journey, ang mahalaga, nakilala niya sa abot ng makakaya ang housemates at siksik ito ng aral. I really believed in everyone inside. I really tried my best to show them who they actually are and to show them the things na hindi nila nakikita para sa sarili nila. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Sinibak at sinampahan ng kaso ang 6 na tauhan ng PNP-CIDG matapos mabawasan ng mahigit 13 milyong piso ang perang ebidensya mula sa isang sinalakay na Pogo Hub. Narito ang aking pagtutok. October 2024, nang salakayin ng mga otoridad sa bisa ng search warrant ang umano'y iligal na Pogo Hub na ito sa Bagak, Bataan. Bukod sa mga dinakip at nakuhang ebidensyang patunay umano na nagamit ang hub sa human trafficking, nasamsam din sa raid ang nasa mahigit 100 at 40 milyong pisong cash. Ang tumayong Assistant Ground Commander ng operasyon, ang Noy Hepe ng PNP-CIDG Anti-Organized Crime Unit na si Police Lieutenant Colonel Joey Arandia. Nasabot po lahat yan. Actually, mayroon na tayong media coverage during that time. Ongoing na po yung investigation namin ginawa kung bakit ganyan karami ang pera doon. Posible yan na ginamit yan pang-sahod, operational budget, operational fund. Ang perang nasamsam, kinustudiyan ng CIDG habang dinirinig ang kaso. Makalipas ang ilang buwan, inutusan ng korte ang CIDG na ibalik ang pera sa kumpanya. Pero sa turnover, lumitaw ang problema. Kulang na mahigit 13 million pesos ang pera. Upon opening of the evidence, out of 141 million, only 128 million was left. What was left in the other box was budol money. Nakita na namin na budel yung pera. Kaya immediately after that, tinanong ko sa kanya kung sino ang kakutsaba niya. Doon niya inilahad kung sino yung mga kasama niya. So upon careful investigation, we have identified the culprits. Lumabas sa pagsisiyasat na nasa likod ng pagkawala ng pera ang 6 na non-commissioned officers ng PNP-CIDG na tumayong mga investigator, seizing officer sa operasyon at custodian ng mga ebidensya. Sa press conference kanina, nilahad ng CIDG kung paano hinati ang pera at magkano ang napunta sa bawat isa. Yung pinag-divide nila is nasa kanila na. I think nagastos na or something. Ang 6, tinanggal na sa CIDG at sinampakan na ng kasong kriminal at administratibo. The mere act na kunin mo ang pera is already a theft. So, yeah, it's already a criminal offense. It's a violation of the oath of office
as a police officer. In fairness to these people, I have also conducted my own inquiry. They are all good investigators. It so happened that there is a criminal offense. A law was violated. That's why we are going to prosecute them. Kasama sa mga tinanggal sa CIDG at iniimbestigahan ngayon at inirekomendang sampahan ng kaso, si Police Lieutenant Colonel Arandia na tumayong Assistant Ground Commander at Evidence Custodian. Ito'y makarang iuwi umano ni Arandia ang kahong-kahong mga pera ayon kay CIDG Director Morico. There was no proper turnover conducted by Police Lieutenant Colonel Arandia based on the investigation. Accordingly, he took the boxes of evidences to his house. Pero ayon kay Arandia, mali na isama siya sa asunto. Pinagkatiwala po sa akin ng CIDG Command Group that time, in-entrust po sa akin yung pera na yan. Gusto ko lang linawin sa mga mamamayan na hindi po ako yun. Hindi pa ako kasama. Maayos po yung pera na hawak ko, na nasa custody ko. All accounted po yun. Patuloy namin sinusubok na makuha ang panig ng iba pang kinasuhan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Pinalagan ng palasyo ang paninisi ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakasuspindi sa kanya sa Kamara. Ang sabi kasi ni Barzaga sa isang post online, sinuspindi siya ng Administrasyong Marcos dahil sa pagsasalita niya laban sa anyay pandarambong ng Pangulo. Sagot ng palasyo, walang kaugnayan ng Pangulo sa mga malalaswang post ni Barzaga at ipinapakalat nitong maling impormasyon. Ang mga post na ito kasi ang batayan ng ethics complaint laban kay Barzaga. Itinuring ang mga ito bilang disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives, kaya sinuspindi si Barzaga ng 60 araw. Sa ating nakikita rito, ginagamit lamang ang pangalan ni Pangulong Marcos Jr. para ma-justify ang kanyang mga ginagawang disinformation. Indireklamo sina Manila Mayor Isko Moreno, Vice Mayor Chi Atienza at ibang opisyal ng lungsod ng kapatid ni ex-Mayor Honey Lacuna na si Dr. Lailani Lacuna. Kaugnay po yan ng pagtanggal sa kanya at ilang board member ng Liga ng mga Barangay ng Maynila, gayon din sa ilang miyembro ng Konseho ng Lungsod. Graft, usurpation of authority, grave misconduct at grave abuse of authority ang inihain. Ayon kay Lacuna, dineklarang bakante ang posisyon nila sa ipinatawag na General Assembly ng lahat ng mga punong barangay sa lungsod kung saan hindi umano sila inimbita. Tinanggal din siya bilang ex-officio member ng Manila Council. Nagkaroon din umano ng special elections para sa mga posisyon na hindi anya nasaksihan ng DILG. Sabi ng City Hall, hindi pa nakatatanggap si Moreno ng kopya ng reklamo. Pero iginagalang daw ng lokal na pamahalaan ang ginawang botohan ng mga punong barangay para sa bagong mga uupong opisyal ng Liga. Hindi pa rin natanggap ni Vice Mayor Atienza ang kopya ng reklamo pero sasagot daw siya kapag nasa opisina na niya ang mga papeles. Pinuna ng Commission on Audit sa 2024 audit nito sa Office of the Vice President ang kulang na dokumentasyon sa ilang gastos at hindi nasuring mga proposal para sa mga negosyong binigyan nito ng puhunan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Ito ang ipinagmalaki ni Vice President Sara Duterte sa kanyang year-end report para sa 2025. Ibinida ng BC ang mga accomplishment ng kanyang mga programa, kabilang ang medical and burial assistance, disaster relief, rice program, magnegosyo today program at iba pang programa ng OVP. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Sinabi na ng BICE ang kahalagahan ng pagkakaroon ng plano at iba pa, gayon din ang paglaban sa korupsyon para umunlad ang bayan. Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin ang pagkakaroon ng plano
mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Sa COA audit sa Office of the Vice President para sa taong 2024, nakalagay nga na nagbigay ng unmodified opinion ng COA sa presentasyon ng finance statement ng OVP. Dati nang sinabi ng COA na ang ibig sabihin nito na sunod ang lahat ng alituntunin sa paghahanda ng financial statements. Pero nilinaw ng COA na ang audit opinion ay hindi dapat ituring na rating, score o grado na may lowest to highest. May mga pinuna nga ang COA sa 2024 audit report sa OVP. Isa na rito ang mababang fund utilization o paggamit ng pondo ng OVP. Mula raw kasi sa mahigit 89% na utilization rate noong 2022, bumaba ito sa mahigit 85% noong 2023 at lalo pang bumaba sa mahigit 73% noong nakaraang taon. Sa mahigit 2 billion pesos kasi na pondong pwede nilang gastusin, mahigit 1.5 billion lang ang nagamit noong 2024. Sabi sa ulat ng COA, dahil daw dito, maaaring maapektuhan ang epektibong paghahati ng programa at serbisyo ng OVP. Sumang-ayon naman daw ang OVP sa rekomendasyon ng COA na ayusin ang pagplano at pagpapatupad ng kanilang budget. May kakulangan din daw sa dokumentasyon ng distribution ng mga welfare goods na nagkakahalaga ng mahigit 110 million pesos. Hindi raw kasi nagsumiti ng beripikadong master list ng mga benepisyaryo, situation report at mission order. Ang situation report ay patunay na may nangyaring sakuna o kalamidad na basihan para naman sa mission order, habang ang master list ay basihan para sa paghahanda kung gaano karami ang mga welfare goods na ipamamahagi. Ayon sa COA, pumayag naman ng OVP na i-review ang kanilang policy manual para matiyak ang pagsusumite ng kumpletong dokumentasyon. Pinuna rin ng COA ang anilay kakulangan ng malinaw na alintuntunin at proseso sa pagtanggap ng mga donations in kind, inventory management at pagsusumite ng mga report ukol dito. Sabi ng COA, sumang-ayon din ang OVP na rebisahin ang mga alituntunin upang makasunod sa accounting rules and regulations. Sinita rin ng COA ang Magnegosyo Taday o MTD program ng OVP. Layo ng MTD na magbigay ng cash grant upang magbigay ng puhunan sa negosyo sa mga kababaihan, kabataan, mga miyembro ng LGBTQ+ at iba pang sektor. Sabi ng COA, hindi raw nasuri ng DTI at PDIC ang feasibility at viability ng project proposals ng halos 140 na beneficiaries na nakakuha ng kabuuang mahigit 3.4 million pesos na pondo. Hindi rin daw nila binisita para monitor ang karamihan sa mga benepisyaryo. Nangako naman daw ang OVP na kanilang aayusin ang sistema ng pagsusuri sa project proposals pati na ang pagbisita sa mga benepisyaryo. Sinisikap naming makuha ang panig ng OVP sa mga obserbasyon ng COA. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Puno ng pag-ibig ang puso ni Sparkle star Thea Tolentino na soon ay magwo-walk down the aisle to her forever. Ibinahagi pa ni Thea ang kwento sa kilig proposal sa Japan. Makichika kay Athena Imperial. Over the moon pa rin mula sa kanilang recent trip sa Land of the Rising Sun, si Sparkle artist Thea Tolentino at kanyang boyfriend, now fiancé, na si Martin Joshua San Miguel. Sa Japan kasi nangyari ang special milestone sa buhay ni Thea nang mag-propose doon ang kanyang nobyo. Kwento ni Thea, nagtaka siya noong una nang biglang magpakita ng interes si Martin sa photoshoot. Usually, pag pumupunta ako sa Japan, nakikipag-collaborate ako with photographers din. Pero hindi niya raw inassume na magpo-propose noon si Martin. Ayokong itaas yung hopes ko para hindi ako ma-disappoint. Nagkataon din daw na gloomy weather ang araw kung kailan na schedule ang inakala niya noong una na couple shoot lang. Pero marriage proposal na pala. Nung araw na nag-propose siya, medyo cloudy, tapos paambon-ambon. Yun lang yung gloomy weather nung 5 days na nandun kami. Sumakto pa. Sa kabila ng makulimlim na panahon, napuno ng liwanag at kilig ang engagement photos nila ni Martin under the ginkgo trees of Japan. Sa ngayon, ine-enjoy daw muna ng dalawa ang engagement stage nila as a couple matapos ang 4 years as boyfriend and girlfriend. Cloud 9 kami kasi nitong last week lang yun eh.
So excited, sa ngayon nasa stage kami na excited kami na i-share sa family and friends namin yung news. Tapos yung syempre dito pa lang papasok yung mga ideas. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, anumang oras mula ngayon ay posibleng nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor na low pressure area. Uli itong namataan ng pag-asa sa layong 1,210 kilometers, silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa pag-asa, posibleng ngayong gabi o bukas ng umaga ay pumasok na ito sa loob ng PAR. Lalo ring tumataas ang tsansa nitong maging bagyo at tatawaging bagyong Wilma. Sa magiging pagkilos ng potensyal na bagyo, nakikita itong magla-landfall o tatama sa Eastern Visayas o Caraga Region sa darating na weekend. Pero habang papalapit, posibleng unti-unti nang maramdaman ang epekto nito sa ilang bahagi ng bansa simula sa Huwebes. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan at localized thunderstorms ang posibleng magdulot ng pagulan. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may kalat-kalat na ulan na sa Palawan, extreme Northern Luzon at Samar provinces. Pagsapit ng hapon, mas malaking bahagi ng Northern Luzon ang uulanin, kasama rin ang ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Central at Eastern Visayas, Negros Island Region at Panay Island. Sa Mindanao, may mga pag-ulan na rin sa Caraga, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargem. May malalakas na ulan na posibleng magdulot ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms. Formal nang nanumpa ang mga bagong matataas na opisyal ng Centrist Social Democratic Union o CSDU. Yan ay sina former Senior Associate Justice Antonio Carpio na tatayo bilang chairman at Mel Velasco Velarde bilang presidente. Upo naman bilang vice chairman for International Relations si Francis Xavier Manglapus at corporate secretary si Attorney Alfredo Molo III. Kasama sa mga sinumpaan ng mga newly inducted officer ang paninindigan sa mga prinsipyo ng demokrasya, good governance, social justice at national development. Layon ng CSDU na makapag-ambag sa bansa sa pamagitan ng pamumunong hindi nasusukat sa kapangyarihan o katanyagan, kundi sa integridad at tapang na maglingkod sa bayan. Pinuna ng isang senador sa pagtalakay ng panukalang national budget ang hindi umunong pagpasok sa committee report ng mga napag-usapang amendment o pagbabago. May mga amendment din umanong hindi alam kung sino ang nagpasok. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Vicky, nagpapatuloy nga itong pagtalakay ng plenaryo sa 2026 sa General Appropriations Bill kung saan nagpapasok na ng kanilang mga amendments ang mga senador. Target ng Senado na matapos ang period of amendments ngayong araw. Dahil sa sunog sa Senate building nitong linggo, hindi nagsesyon ng Senado kahapon. Sa kabila niyan, tiniyak ni Senate President Tito Soto na matatapos nila ang pagtalakay sa panukalang 5.7 trillion pesos national budget. Kanina, itinuloy ang pagdinig dyan kahit pa-holiday sa Pasay City kung nasaan ang Senado. Okay na, may sabi mo sige na tayo mo eh. Kaya pa sa to. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nakalatag na ang kanilang schedule at target ma-approve ang budget sa ikatlong pagbasa bago matapos ang linggo. Itong Friday, ma-approve ang third reading, magpiprint pa eh, di ba? So, and then by cam. So, malabo yung reenacted budget. Saka, hindi kami papayag. So, sa Friday? Unless bumagyo ng malakas na hindi kami makapag-by cam. Titiyak hindi nilang maipapasok ang pagbabagong gusto ng bawat senador, kahit gabihin pa. Bagya pang naantala ang period of amendments matapos punahin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na tila hindi na ipasok sa committee report ang mga napag-usapang amendment mula sa 11 araw na interpellation sa budget. Meron din anya mga amendments na hindi niya alam kung sino ang nagpasok. If we're going to say full transparency, wouldn't it be fair that malaman natin? Kasi like ako, ni isa dito, wala akong amendment. All amendments by the committee will come in the form of the committee report. So the succeeding, ito pong ginawa natin naman sa plenary, kung meron pang mga iba pang amendments, it will come in the form of individual amendments. Sa isang panayam, sinabi ni Cayetano na nais lang ng minorya na matiyak na transparent ang pagtalakay sa budget para sa susunod na taon. Ang packaging namin kanina ay kakulangan sa pag-consult nyo sa minority. Kasi ginawa nyo na lang eh.
So syempre, wala naman bad faith to kay Chairman Win kasi mahirap yung trabaho niya at sama-sama. Kaya nga tinatanong ko sila kanina, budget ba to ng buong Senado o budget ba to ng majority? Bagamat ayaw din daw ng minorya na bumalik sa reenacted budget, hindi masabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung masusunod yung schedule na inilatag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sa Biyernes ay maipapasa na ang budget sa third at final reading. Bukas pa lang daw kasi matatalakay ang budget sa second reading dahil hinihintay pa nila yung clear copy ng batas at kanila pa itong pagbobotohan. Yan pa rin ang latest mula dito sa Senado. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Muling na ospital ang komedyanteng si Ate Gay. Sa isang post, sinabi niyang late niyang naramdaman ang side effects ng kanyang cancer treatment. Dagdag niya, hindi na siya makakain dahil sa dami ng singaw sa kanyang bibig, kaya nagpa-confine sa Asian Hospital and Medical Center sa Muntinlupa. Last month lang i-anunsyo ni Ate Gay na graduate na siya sa radiation and chemotherapy session para sa kanyang stage 4 cancer. Mahigit 200 sa 10,000 flood control projects na ininspeksyon ng AFP at PNP ang nadiskubring pawang mga ghost project. Ayon sa AFP, nakitang hindi talaga nasimulan ng mga proyekto mula 2016 hanggang sa kasalukuyan. Patuloy naman ang pag-inspeksyon nila sa iba pang flood control projects. Sa kabuuan, nasa 30,000 proyekto ang ibinigay sa kanila ng ICI para inspeksyonin. Rest assured na we will be giving the complete report to ICI for them to facilitate and fast-track their investigation. These are the efforts, ito yung participation ng Armed Forces of the Philippines na binigyan tayo ng tasking kasi sa sobrang dami ng mga projects implemented, hindi kakayanin ng DPWH for even a mere inspection that if these projects are existing enough. Now, if there are particular projects that was inspected, I think all of these were submitted and further evaluation again by the DPWH. Handa umanong magpa-lifestyle check ang buong First Family. Tugon yan ng Malacanang sa isang ulat na ang distrito ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang may pinakamalaking natanggap na allocable funds. Sinugot din ng Malacanang ang sinita ng Commission on Audit na may 14 na milyong pisong hindi pa nakokolektang gastos para sa foreign trips ng ilang ahensya. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng mga alegasyong maging sila ay sangkot sa korupsyon, handa raw kumasa sa lifestyle check sina Presidential Son at House Majority Floor Leader Sandro Marcos at ang buong First Family. Nandiyan na po yan. Wala mong pinagbabawas sa lifestyle check. Kahit sino po. Open po na? Open po, even before. Sagot ito ng palasyo sa lumabas na ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na napunta sa distrito ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang pinakamalaking parte ng tinatawag na allocable funds. Ang allocable funds ay pondong ibinibigay ng DPWH sa mga congressional districts at sa ulat, tinawag itong bagong anyo ng pork barrel. Batay sa PCIJ report, aabot sa humigit kumulang 15.8 billion pesos daw ang natanggap ng distrito ng Majority Leader mula 2023 hanggang 2025. Habang ang ibang kongresista, nasa 1 hanggang 10 billion pesos lamang ang nakuha. Meron pang ilan na walang nakuha. Mas malaki rin umano ang natanggap ng distrito ng Majority Leader kumpara sa ilang distritong mas malaki ang populasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nabasa na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lumabas na ulat. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. But as of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigahan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Marcos kaugnay ng ulat ng PCIJ. Sinagot din ni Undersecretary Castro ang issue ng pag-flag ng Commission on Audit sa 14 million pesos na hindi pa raw nakokolektang gastos para sa foreign trips ng iba't ibang ahensya.
Paglilinaw ng palasyo, inabonohan muna ng Office of the President ang mga gastusin sa biyahe. Kaya ang mga ahensya pangaraw ang may obligasyon na mag-remit sa kanila. Ayon sa report ng COA, hanggang December 31, 2024, may 14,403,827 pesos and 63 centavos na overdue receivables mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na ginastos muna ng OP para sa airfare at hotel accommodation ng mga opisyal na bumiyahe sa abroad. Ipinunto rin ng COA na malaking bahagi ng mga ito ay may 1 hanggang 2 taon nang di nababayaran. Nang tanungin kung bakit naantala ang bayad ng mga ahensya, sinabi ni Castro na may mga prosesong administratibo at auditing na kailangan sundin. Collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Bukod sa DPWH, may proyekto rin sa LTO, ang SunWest Corporation ni dating Congressman Zaldico. Ang ilan sa mga yan, pinuna ng Commission on Audit dahil sa mga kakulangan kahit bayad na. Nakatutok si Joseph Moro. Hanggang sa Land Transportation Office o LTO may proyekto ang SunWest Corporation na ayon mismo sa ahensya ay hindi nagagamit. Yan ang kanilang Central Command Center o C3 project na nagkakahalaga ng 946 million pesos. May mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana. Tsaka overpayment, may overpayment pa po ito na 26 million. Isa lang yan sa 3 proyekto ng SunWest sa LTO na pinuna ng Commission on Audit sa 2024 Annual Audit Report nito sa Department of Transportation na nakakasakop sa LTO. Halos 2 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata sa LTO ng SunWest na pag-aari ni dating ako Bicol Representative Zaldico. Kasosyo o ka-joint venture ng SunWest ang 3 iba pang kumpanya para sa C3 project contract na pinasok nila at ng LTO noong 2020. Pero ayon sa COA, bigo ang technical venture na tugunan ng technical requirements ng LTO na nakaapekto sa pagtakbo ng proyekto. Hindi raw iprinisinta sa isinagawang audit inspection ang ilang component ng proyekto gaya ng video analytics system, data analytics platform at reporting tool. Sabi ng COA, lugi ang gobyerno sa pagtanggap sa proyektong maraming kakulangan kahit bayad na. Ayon pa sa COA, hindi gaanong nagagamit ang ilang feature nito tulad ng video analytics system. Dagdag ng COA, dahil hindi maayos ang pag-review sa halaga ng kontrata, sobra ang naging presyo nito at ang bayad sa supplier sa halagang 26.99 million pesos. Inirekomenda ng COA sa LTO na singilin ng supplier sa mga pagkukulang nito at humingi ng refund para sa sobrang bayad. Sagot umano ng LTO sa COA, ibinigay ng supplier ang lahat ng requirement at wala umanong overpayment sa proyekto. Pinuna rin ng COA ang hindi epektibong paggamit ng IT Training Hub at Road Safety Interactive Center sa LTO Central Office na nagkakahalaga pa naman ng halos tig-kalahating bilyong piso. Ayon sa LTO, proyekto rin ng SunWest ang mga ito. Isang 3-story building ang IT Training Hub kung saan gagawin ang mga training at seminar sa pamamagitan ng mobile devices. Pero sa ginawang inspeksyon ng COA, natuklasan na ginawang opisina ng Traffic Safety Division ang first floor ng gusali habang ginawa mga dorm rooms ang second at third floor bagaman binakante na sa ngayon maliban sa isang inookupa ng isang empleyado. Pinuna pa ang walang kaayusan sa mga kwarto at hindi ka nais-nais na amoy. Nakatambak lang umano sa record room ng IT Hub ang mga gamit para sa recording training materials tulad ng mga desktop computer, mikropono, audio mixer at headphones. Isang record room ang pansamantalang ginamit bilang bodega ng Traffic Safety Division. Pinayagan din ng LTO na gawing dormitoryo ng ilang empleyado ang training hub ng libre, sagot pa ng LTO ang kuryente at tubig. Wala namang bisita ang Road Safety Interactive Center ng puntahan ng COA. Wala ring guidelines sa paggamit nito at walang plano, programa o accomplishment report mula nang matapos ang 2023. Sumang-ayon ng LTO sa rekomendasyon ng COA na maglatag ng guidelines sa paggamit ng Training Hub at Interactive Center. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
Mabilis na chikaan tayo para updated sa showbiz happenings. Mainit na sinulubong ng Pinoy fans si Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo. Sa kanyang grand homecoming parade sa Maynila, kitang suporta ng kanyang pagbabalik bansa. Suot ang kanyang white stunning gown na perfect fit sa kanyang crown, ang atang beauty na tinaguriang pambansang manika. Love Is So Bad cast goes to Bulacan State University. Bilang bahagi ng kanilang The Paikot-Ikot Tour, game nga nakisaya ang bida ng MMFF film na sina Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera na napuno ng kilig at hiyawan ang pagbisita ng tatlo. Mapapanood na sa December 25 ang Love You So Bad na collab film ng GMA Pictures, Star Cinema at Regal Films. Kapuso It Girl Gabby Garcia is glowing on her 27th birthday. Sa kanyang birthday post, nag-iwan ng mensahe si Gabby sa kanyang younger self, telling her na proud siya sa mga na-survive niya for the past years na puno raw ng lessons, wins, and growth. Happy birthday, Gabby! Muli na namang kinilala ang mga programa at personalidad ng Kapuso Network sa Anak TV Seal Awards 2025. Kabilang dyan ang inyong 24 oras na gabi-gabing naghahatid ng mga napapanahon, totoo at maaasahang balita. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pinili ng libu-libong magulang at professionals bilang child-friendly and child-sensitive shows ang mahigit 20 programa ng GMA. 24 oras. At isa ang 24 oras sa mga binigyan ng Anak TV Seal Award. In the age of misinformation and disinformation, it is all the more incumbent upon media to create content that is truthful, factual, relevant, and right. Asahan po ninyo na amin po yang ipagpapatuloy hanggang sa hinaharap. Maraming salamat po muli sa Anak TV. Ginawaran din ng Anak TV Seal ang 24 oras weekend at unang hirit. Gayon din ang kapuso mo Jessica Soho at mga programa mula sa GMA Public Affairs Group. Mga programa mula sa GMA Entertainment Group. At 3 programa ng GMA Regional TV and Synergy. Sa GTV, 5 programa ang ginawaran ng pagkilala. Dinomina rin ang Kapuso Show sa pangunguna ng 24 oras at Kapuso mo Jessica Soho ang top 10 favorite programs. Sa unang pagkakataon din, iginawad ang Anak TV Seal Online 2025. Panalo riyan ang mga programa ng GMA International na Pinoy at Sea, Hanap ng Pusong Global Pinoys at Global Pinoy Unlimited. Pinarangalan naman bilang Hall of Famer si Alden Richards na isa ring Net Makabata Star Awardee. Ang parangal na ito ay ginagawad sa online influencers, digital creators at artists na ginagamit ang kanilang platforms para makapang-inspire, mang-educate at makapagpakalat ng kindness sa digital space. This is another reminder for me to keep on pursuing, keep on giving inspiration to a lot of people, especially the kids who is watching and looking at us from afar with the things that we do. Kapwa awardee ni Alden sina ex-PBB celebrity collab housemates Will Ashley at Mika Salamanca. Gayon din si Caprice Cayetano ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Anak TV Makabata Star Television awardee naman sina David Licauco, Barbie Forteza, Gabby Garcia, Shaira Diaz, Marco Masa at Chris Chu. Ito lamang ay sumisimbolo na may ginagawa kaming mabuti para sa ating mga kabataan. For us to be chosen, it really means a lot. And it's, like I always say, it's an inspiration for us and a motivation to continue to do better. You play a very important role in influencing the growth and the future development of mga bata. Pag may Anak TV Seal nakalagay o nakadikit sa programa, ibig sabihin, hindi dapat matakot, hindi dapat mabahala ang mga magulang o yung mga guardian kasi hinimay-himay na yan ng taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mahigit 6 na milyong piso ang ibibigay ng gobyerno sa mga naulila ng OFW na nasawi sa malaking sunog sa isang residential complex sa Hong Kong. Bibigyan din ng ayuda ang iba pang Pilipinong naapektuhan. Ang isa sa kanila, ikinwento ang pagligtas sa kanyang alaga. Nakatutok si Marisol Abdurrahman.
Umiiyak na humihingi ng tulong ang OFW na si Nerissa Katubay habang karga-karga ang kanyang alagang bata sa Hong Kong. Kabababa lang nila ng mga oras na yon mula sa ika-23 palapag na isa sa mga nasusunog ng gusali sa Taipo District. Nakita ko na po yung apoy na, nakita ko na yung gilid ng building namin is umaapoy na din. Yung tsinelas ko po na goma is alam ko sunog na sinog yung dumidikit na siya sa semento. Ano pinambalot mo sa kanya, Ading? Katalan lang po ang gamit. Umiiyak na yung baby. Oo, kasi nga po siguro paghigpit ko ng paghawak sa kanila. Nung pagbaba ko po dun sa 11, nagpahinga na po humagot. Parang nawala na akong pag-asa namin kasi parang hindi ko na maabot yung ano ba. Yung baba, ground floor. Parang ang feeling ko bakit hindi natatapos yung hagdan. Ganitong tapang din ang ipinakita ng isa pang OFW na si Rodora Alcaraz nang iligtas din niya ang kanyang alagang bata. Sa tindi ng tinumong mga sugat, hanggang ngayon ay nagpapagaling pa siya sa ospital. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ng kanyang kinakasama na si Francis. Kachat pa lang daw niya si Rodora nung araw na mangyari ang sunog. Nung nadinig ko po yun, para po ako'y kinabahan, hindi ko na po alam yung gagawin. Malaya nga po, wala akong magawa. Ang ginawa ko po nung araw na po ngayon, nag-out na agad po ako ng 5 p.m. sa trabaho, tapos umuwi po sa amin. Nadatanan ko nga po yung inakot pamilya ko po, iyak na iyak sa kapayang anak. Napakarap po na makikita mo yung anak ko pong iyak ng iyak, na hindi mo po alam yung papaliwanag. Sa ngayon ay tila nabunutan na daw ng tinig si Francis na makachat ang asawa. Nabuwas-buwasan na po yung kabok at medyo nakatrabaho na po ng ayos. Sabi ng Konsulada ng Pilipinas sa Hong Kong, natunto na ang lahat ng 72 OFW na naapektuhan ng sunog. Isa ang sinawing palad na nasawi, si Marian Esteban. Ayon sa kapatid ni Marian, ang employer nito ang nagbalita sa kanila sa nangyari. Nakalabas pa po sila ng bata at saka yung kapatid ko sa bahay nila. Natrap na lang po sila sa 9th floor. Galing sila ng 24th floor tapos na doon sa 9th floor nila natagpuan. Labis ang hinagpis at panghihinayang nila, lalo't matapos ang higit isang dekadang pag-OFW sa Lebanon at Hong Kong. Plano na raw ni Maria na manatili sa Pilipinas para makapiling ang 10 taong gulang na anak. Ikakasal na rin sana si Marian sa kanyang partner sa December 27 at nang huling makausap ang kapatid noong Martes, pinag-uusapan na nga raw nila ang pagnenegosyo. Sabi niya, uuwi ako at mag-business na lang tayo dyan. Tayo ng grocery tapos kainan. From the start, ano na yan, sir, OFW na talaga. Hindi siya nag-stay ng Pilipinas ng matagal. Opo. Oo. Lagi, lahat kaming kapatid niya, natulungan niya yan. Wala ring pagsigla ng hinagpis ang mga magulang ni Marian sa Jones Isabela na hindi nila nagawang ipagdiwang ang karawan ng kanyang ama kahapon dahil sa mapait na trahedya. Sobrang sakit sila. Sobrang lungkot. Imbes na masaya kami ay naragsak kami at Pasko. Aan at akas tamit kinuano. Mas mabilis ko mga mayaw dati bang tayo nagpong. Tapos makita mimit ka rin. Dinawag ni bakit anak mi kain sa pwede ba? Makan bayag na. Pilipinas sa Hong Kong at binigyan ng paunang tulong. Bukod sa ibibigay na relief goods, magbibigay din ng tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers at ang OWA sa mga nasunugang OFW. Ang gobyerno naman ng Hong Kong magbibigay ng 150,000 pesos sa apektadong domestic worker. Mahigit 750,000 pesos naman para sa mga nasugatan, habang mahigit 6 million pesos namang ibibigay sa pamilya ng mga namatay. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Voluntaryong sumuko sa Pasig Regional Trial Court si Porac Mayor Jaime Capil para magpiyansa sa kasong graft kaugnay ng pogo sa kanyang bayan. Mahigit 600,000 piso ang ibinayad na piyansa ni Capil para sa 7 counts of graft. Ayon kay Capil, hindi siya nagtatago at magbabalik trabaho na rin sa munisipyo bukas. Itinakda ng korte ang arraignment at pre-trial sa kaso niya sa December 11. Noong Biyernes, nag-issue ang Pasig RTC ng arrest warrant kay Mayor Capil, pero bigo itong maisilbi ng otoridad sa kanyang bahay sa Porac, Pampanga.
Ang kaso ay kaugnay ng umunoy koneksyon ng alkalde sa Lucky South 99, ang pinakamalaking pogo na ni-raid ng mga otoridad na nag-operate sa bayan ng Porac. Sinuyod ng MMDA ang ilang kalsada para maibsan ang bumibigat na Christmas rush traffic. Ilang iligal na nakaparada ang tinikitan at hinatak. Nakatutok si Oscar Oida. Papalapit na nga ng papalapit ang Pasko, pero ang hebigat na traffic na dala nito, dama na. Depende sa oras, bumper to bumper na ang daloy saan ka man magpunta. Kaya ang mga tauhan ng MMDA Special Operations Group Strike Force, lalo pang dumobol time sa pagbabantay sa gabal sa mga major roads na daraanan ng mga motorista sa kanilang mga kaliwat ka ng Christmas lakad. Tulad na lang ng Sukat Road sa Parañaque, kung saan ilang illegally parked na sasakyan na naman ang inabutan. Nagkatikitan, nagkahatakan, tulad ng sasakyang ito sa isang talyer sa lugar. Sa bangketa na kasi mismo, kinukumpuni. Ang masaklap, nasa tapat pa naman ito ng pedestrian crossing. Sa may barangay San Dionisio naman, sakop pa rin ng Sukat Road. Sa may tulay pa mismo pumarada ang ilan, kaya nahatak din. Wala rin kawala ang ilang sasakyang ipinarada pa sa ilalim ng footbridge. Ang Sukat Road ay isang major artery ng Parañaque at South Metro. Kaya pag mabagal dito, automatic delayed na ang biyahe sa buong South. Apektado pati ang ating paliparan. So, alam naman natin ang Paskong Pinoy, marami sa atin mga nasa ibang bansa, uuwi po yan. So yung transportation means such as yung mga airport natin, mahalaga po yan to ensure na hindi po magkakaroon ng traffic congestion para hindi rin po ma-delay ang ating mga kababayan who wishes to go out of the country or yung iba naman po from other countries coming home to Manila or to the Philippines. Ang Aurora Boulevard sa Pasay na isang mabuhay lane, bantay sarado rin sa mga enforcer ng MMDA. Kanina, ilan din ang natikitan sa lugar. May truck pang lumagpas sa bangketa ang nguso ang nahatak. Pati mga sagabal sa bangketa, kinumpis ka. So, ang purpose po nito is to serve as an alternate means na kung saan pag alam natin na hindi may iwasan na magkakaroon ng traffic congestion sa mga major thoroughfares such as EDSA, Rojas Boulevard, at dyan po ang Quezon Avenue. So itong mga mabuhay lanes, it will lessen the travel time ng ating mga kababayan. Di rin naman pinalagpas ng MMDA ang mga secondary roads tulad na lang ng Chino Ross Extension sa may Taguig. At di na lang sila basta nanikit. Hinatak pa nila ang ilang sasakyang alanganin ang pagkakaparada. Sinita rin ng ilang establishmento na umabot na sa bangketa ang operasyon gaya ng isang car wash sa lugar. It's part of our responsibility and part of our jurisdiction na itong mga secondary roads dito po sa Maynila na maiayos po natin at malesen po natin yung mga obstructions. Nang balikan namin ngayong gabi, ilang sasakyan pa rin ang iligal na nakaparada sa bahagi ng Chino Ross Extension. Kabilang dyan ang truck na nagbababa ng kalakal at mga tricycle na nasa mismong no parking sign. Sa ibang bahagi naman ng Taguig, may mga jeep pang nakaparada sa magkabilang gilid. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang Barangay Magallanes sa Makati pero wala umunong available para magpa-interview. Patuloy naman naming sinusubukang kunin ng pahayag ng Barangay Fort Bonifacio sa Taguig. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kinontra ng Office of the Solicitor General ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na temporary restraining order mula sa Supreme Court para pigilin ang sinasabing arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Sa komento nito sa korte, sinabi ng OSG na hindi raw nakapagpakita si de la Rosa ng aktual na kaso o kontrobersya at hindi rin umano nito natukoy ang anumang legal question na maaring aksyonan ng korte. Hypothetical lamang daw ang issue at inuunahan lamang daw nito ang gobyerno para hindi siya maaresto. Simula nang lumabas ang ugong na may ICC arrest warrant laban sa senador, hindi na dumalo sa mga sesyon ng Senado si de la Rosa. Sa mga bumabatikos kay de la Rosa, sinabi ni Senate President Tito Soto na maaari silang maghain ng ethics complaint sa Senado. Payo naman ni Senador Ping Lacson kay de la Rosa, kung wala itong balak sumuko, galingan na lamang raw ang pagtatago. Samantala, naghain din ang OSG ng manifestation
para muling irepresenta sa korte ang mga opisyal ng gobyerno na inireklamo kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang OSG ay pinamumunuan ngayon ni Solicitor General Darlene Berberabe. Matatandaang sa ilalim noon ni dating Solicitor General Menardo Guevara, tinanggihan ng OSG na maging abogado ng mga opisyal ng gobyerno sa paniwalang-wala jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Duterte at De La Rosa na hindi dapat pabago-bago ang posisyon ng OSG. Depende sa anyay political weather. Far from perfect man ang mga pinagdaanan sa kanyang 15 years sa showbiz, nananatiling dedicated sa kanyang craft si Asia's multimedia star Alden Richards. At sa kanyang pagsalang sa GMA Integrated News interviews, nag-open si Alden tungkol sa kanyang biggest regrets at fears. Makichika kay Nelson Canlas. Alden Richards, welcome again and thank you for... Matindi ang emosyon sa muling pag-upo ni Alden Richards sa GMA Integrated News interviews. Nagse-celebrate ng 15 years in showbiz ang Asia's multimedia star at muli naming binalikan ang ilang mga emotional milestones ng kanyang karera. Lingid sa kaalaman ng marami, muntik na raw mag-quit sa showbiz si Alden. I'd like to consider that as a mild burnout already na hindi ko lang in-acknowledge. I just look at it na parang sabi ko, teka, parang saan na ba ako papunta talaga? And then I wanted to go back to school. Siyempre, yung dilemma, yung push and pull when I reached the point of giving up. Di ako nakakalimutan lagi ni Lord talaga to bring me back again to my feet. Napa-open din sa isa sa kanyang biggest fear in life, si Alden. Mas pressured ka? Yes, definitely. Because siyempre, it comes with age din siguro. Siguro my fear is I might grow old alone. Ngayon lang siya dumating. Minsan kasi wala talaga akong pakialam sa sarili ko eh. Mas kumbaga parang yung mga importante muna. So, yun na, parang ngayon lang siya dumating actually, sa akin. Just now, when I said it. That's my fear. I might grow old alone and I don't want that to happen. Sa buhay naman parang we all get what we deserve. You reap what you sow. Pagmamahal at pasasalamat, mas marami pang emosyonal na tagpo. I think that's my mission. Doon ako na-fuel to yung like whatever it is that I'm feeling, gusto ko na si-share ko siya. Ayoko siyang sinasarili. Sa pagpapatuloy ng GMA Integrated News interviews, Alden bukas. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And yes, it is confirmed or confirmed, engaged na si Kapuso actress Carla Abellana. Kinumpirma ni Carla ang good news sa GMA Integrated News. Kahapon, marami ang kinilig sa ipinost ni photo ni Carla kung saan suot niya ang isang singsing habang may ka-holding hands. Sa past interview, sinabi ni Carla na matagal na niyang kilala ang fiancé bago pa sila nagsimulang mag-date. Nabanggit din niya na mas gusto niyang maging private ang love life. Congratulations, Carla. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At mula sa lahat ng bumubuo ng 24 oras, taos-puso po ang aming pasasalamat sa paggawa ninyo sa amin ng Anak TV Seal Award. Maraming salamat din po sa pagsama sa amin sa Top 10 Favorite Program. Maraming salamat po, mga kapuso. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 23 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.